feel free to share the insights, the revelation that the Lord gave you po sa oras na ito, mga kapatid. Praise God po. Maraming salamat po. Ayan no, isang mapagpalang hapon po no mga kapatid. Nawa po ang lahat ay mag-iingat po sa kanilang mga tahanan no ngayong maulan na araw. Maraming salamat Panginoon. Unang-una sa lahat, nagpapasalamat tayo sa Panginoon dahil sa araw na ito, binigyan niya tayo ng panibagong araw ng ating buhay at ito ginagawa niya tayong purposeful para sa kanya at ginamit ang ating kapatid si Brother Daniel, ang Holy Spirit na ang siyang naghayag ang gamit ang kanyang boses. Thank you, Lord. Magdadagdag lang ako mga kapatid, saka mag-share na rin ng mga pinot sa akin ni Lord, ng pinapashare ni Lord para dito sa Matthew chapter 8. Yung regarding sa leper mga kapatid, dito sa unang talata, alam naman po natin, yung leper, hello po, Sister Maria, yung leper po sa Old Testament pa lamang, ang considered as unclean po yan. Kasi yung leper, meron siyang talagang nakakahawang sakit. So, yun ay pagka binasa niyo po yun sa Leviticus, yung raw flesh po kasi naka-expose, it is risk to spread infection. Kaya talagang ina-isolate po nila para hindi po mahawahan yung iba. Yun po yung ituring sa isang leper or yung tama ba sa Tagalog ketong? Ketong ba yun yung leper? So ito'y para ding basta problema sa balat. Yes, problema sa balat. Yun. At kung mababasa din po natin yun, nandyan yan sa Leviticus 13. Wait lang, buksan ko lang po yung Leviticus 13 mga kapatid. Yan, sabi nga po dito Leviticus 13, laws about leprosy. Sa old law po ito mga kapatid babalikan lang natin para makita po talaga natin yung simbolismo, tas mamaya paliwanag natin kung ano yung sinisimbolize niyan sa atin. Ang sabi po dito but when raw flesh appears on him, he shall be unclean. So kung may naka-expose daw po na raw flesh, unclean po. At yung priest, eto po pari po, kaya nga ang sabi ng Panginoong Hesus po dito sa dulo ay i-present po nung leper yung kanyang sarili sa priest para po mapakita na siya'y clean na, linis na, wala na yung kanyang karamdaman kasi napagaling na nga po siya ng Panginoong Hesus. So, ayan po yung nandito na magpe-present nga daw po sa priest, yung leper, para yung priest yung mag-e-examine. The priest shall examine the raw flesh and pronounce him unclean. Raw flesh is unclean, for it is a leprous disease. But if the raw flesh recovers and turns white again, then he shall come to the priest, and the priest shall examine him, and if the disease has turned white, then the priest shall pronounce the deceased person clean. He is clean. So, ibig sabihin daw po, pag nag-turns white now daw po yung raw flesh na naka-expose, ibig sabihin, it signaled that the inflammation dun sa kanyang balat ay tumigil na. Kasi naging puti na. So, dahil dun, wala na po. Diba? Hindi na nakakahawa yung sakit, completely dry and no longer has raw flesh exposed. Means, sa atin, kung i-connecta nga po yun, alam naman po natin na lahat ng pinapagaling ng Panginoon dito, lahat ng iba't ibang sakit ay konektado po sa atin. Tayo yun a sinner, dati nung wala pa tayo sa kanyang kawan, nung hindi niya pa tayo, nung unang paglapit natin sa kanya, tayo yung may sakit. Kasi alam naman po natin na kung hindi po dahil sa kasalanan, hindi po subject for corruption or decay or disease ang body. So, kaya nga po, pinapatawad ng Panginoon, and then, after that, gumagaling. Di ba mga kapatid? So, dito, tayo yun. Tayo yung parang leper noon na may problema, may sakit, na kailangan ng gamot. Kaya nga po, lumalapit, di ba sa Old Testament, lumalapit sa priest. Tayo lumalapit sa Diyos. Siya yung ating high priest. Hindi na po physical katulad sa Old Law na tao lang, katulad ni Aaron, yung chief priest or high priest. Tayo, lumalapit tayo sa Diyos. Siya yung ating high priest. Siya yung nagsakripisyo ng kanyang buhay, ng kanyang banal na dugo na maglilinis. Sabi nga niya po doon, sabi po sa kanyang salita, by the stripes. Ibig sabihin, sa kanyang sugat, sa kanyang dugo na shed, ay tayo'y gagaling sa lahat ng ating mga sakit, physical or spiritual. Kasi may sakit tayo spiritual, di ba? Tayo yung mga bulag, tayo yung pipe, tayo yung lumpo, tayo po yung leper, tayo yun. Spiritual.
may sakit tayo spiritual na kailangan natin ng gamot at ang gamot ay ang Panginoong Hesus lamang. Siya lamang. Diba? Na kailangan nga po, kapag nga po, ikaw ay may sakit, kailangan aminin mo sa sarili mo na may sakit ka. So tayo, aaminin natin, humble our heart before the Lord. Aminin natin na tayo'y makasalanan, na hindi natin kayang iligtas ang ating mga sarili, na tanging ikaw lang, Panginoong Hesus, ang makapagliligtas sa akin. Tinatanggap kita bilang aking Panginoong Diyos sa tagapagligtas at ikaw ang magpapagaling ng lahat ng aking karamdaman, physical man o spiritual. Diba, dyan na po yun eh. Pag hinambol mo yung sarili mo, katulad nga na nabanggit ni brother dito, yung leper, nagpatira pa. So, humility, lumuhod siya eh. At sinabi niya, hindi yung will niya na gusto niyang gumaling, kundi yung will ng Panginoong Hesus. If you will, Lord, kung gusto mo na ako'y pagalingin, ako'y gagaling. That is faith. Sabi nga po ng Panginoon, no, I will. Tapos sabi lang niya, with 2 words, be clean. Kaya nga po, with the word, or yung ating tongue, sabi nga po sa salita, di ba, yung ating dila, yung lumalabas sa ating bibig, comes power in life and death. So, kaya nga po lagi nating pinapaalala sa bawat isa na mag-iingat po kayo sa lahat ng binabanggit ng inyong mga bibig. Kasi may kapangyarihan po yan in spirit. Word po, kaya nga dinideclare natin ang salita ng Diyos. Diba? By the stripes of the Lord, I am healed. I received healing. I-receive mo na. Kasi nasa salita niya na yan eh. At nasa nature niya na yan, na siya'y healer. So, kung kilala mo talaga ang Diyos, at alam mo yung kakayahan niya na siya'y nakapagpapagaling, katulad nung may blood discharge na nabanggit ni brother, wala siyang alinlangan eh. Mustard seed faith yung meron siya. Ginawa niya na ang lahat ng mga physical na pwedeng maging gamot. Walang nakagamot sa kanya within 12 years na naghihirap siya sa kanyang sakit na blood discharge. Diba? Pero, nung narinig niya, ito po yun eh, nung narinig niya, nagdaraan yung Panginoong Hesus na nagpapagaling ng karamdaman. Diba? Doon, nagsumiklab yung faith niya. Pag nahawakan ko yung kahit man lang laylayan ng damit ng Panginoong Hesus, yun yung faith. Pinipicture out mo na sa isip mo. Dito po papasok yung faith ng centurion. Pinipicture out mo na sa isip mo na ikay gagaling na. Yun ang faith. Hindi yung, Lord, sana pagalingin mo ko. Hindi ka nag-aano eh. You are just exercising. You are just enforcing yung authority. Sabi nga ng Panginoon, di ba? Magpagaling. Yan ang sabi niya sa kanyang mga lingkod. Sa autoridad ng Panginoon na binigay sa atin in His name, ask and you shall receive. Kailangan po ng faith kasi yun yung converter. Iko-convert mo yung nasa salita niya, yung unseen, para maging seen, para maging physical, makita mo, magmanifest sa buhay mo. Yung healing, i-receive mo na. Ipamuhay mo na ikay magaling na. Diba? Tapos, mararamdaman mo na lang yan, wala na yung sakit mo. Kasi, hindi ka nag-alinlangan eh. Para kang ang yung may blood discharge at itong faith ng centurion na kahit malayo. Sabi nga niya dito, no, kahit malayo ka, Lord. Sabi niya nung unang-una, nandito yung pagpapakumbaba niya, no, hindi po ako worthy na pumunta ka sa tahanan ko. Kasi nga siya, di ba, considered nga dito, may tawag dito, pag Gentile, pagka pumunta ang Hudyo sa bahay ng Gentile, di ba? Nasa old law kasi nga yun. Yun pa yung isip ng mga tao eh. Pero sabi niya, hindi po ako karapat-dapat na pumunta ka sa bahay ko. Pero, alam ko, Lord, alam ko eh, kahit malayo, yung may sakit, mapapagaling mo with just your word. Kasi ako alam ko eh, may tao may hawak ako mga tao with just single word na sinabi ko na go, na gawin nila to, gagawin nila. So, doon malalaman natin, kilala niya ang Panginoong Hesus, kilala niya yung otoridad ng Panginoong Hesus. Yun mga kapatid eh. Kahit hindi mo pa nakikita, basta kilala mo yung gagawa, kilala mo ang Panginoong Hesus sa lahat ng kanyang karakter, ng kanyang nature, lahat, kilala mo siya eh. He is healer, He is forgiving, basta kilala mo yung karakter niya. Nasa salita niya. Kaya nga po kailangan tayo nagbabasa ng salita para malaman natin yung kanyang lahat ng mga kaloob, lahat ng kanyang pangako, lahat ng kanyang karakter, makikilala mo siya.
Ito halimbawa mga kapatid, no? May napanood ako na perfect example dito mga kapatid. Halimbawa, yung tatay. Diba po yung tatay, sasabihin niya sa anak niya, punta ka sa garahe, nandun may regalo akong sa'yo. May regalo ako sa'yo. Kunwari, bike. Yan, bike. Tapos, yung anak, 'di ba, meron siyang pananampalataya kasi kilala niya yung tatay niya eh. Kilala niya yung karakter ng tatay niya na maaasahan yun. 'Di ba? Na kahit hindi niya pa makita yung bike, nasa isip niya na excited na siya. 'Di ba? Hindi niya kailangang makita agad para maniwala siya kasi alam niya yung tatay niya. Kilala niya yung tatay niya. May tiwala siya sa tatay niya at yung kumbaga sa experience siya sa tatay mo, talagang maaasahan siya. Sa lahat ng kanyang pangako, tinutupad niya. So, ito, ang Panginoong Diyos nating makapangyarihan sa lahat, He is a promise keeper. Pagka nandito sa kanyang salita, nasa kanyang kalooban, pwede mo nang panghawakan. For God cannot lie. He is not lying. Hindi siya marunong magsinungaling kasi nasa nature niya, Diyos siya. Kaya nga po nag-iingat siya sa bawat salita niya kasi bawat salita niya may power. Ganon din po sa atin na tayo binigay ng otoridad sa ating mga sinasabi. Kaya nga po, be it na lumalabas sa bibig mo ay life, not death. Healing, not sickness. Huwag mong isalitain yun. Kasi lagi na lang ang tao, lumalabas sa bibig problema. Lumalabas sa bibig mga sakit. Lumalabas sa bibig puro na lang negativity. Nai-invite po nila yung mga demonic spirits eh. Yun po yung ini-invite mo. Nagkakaroon ka tuloy ng agreement sa kanila. Na meron na silang legal rights sa'yo kasi in-speak mo eh. So, dapat ang ini-speak mo, pag ikaw'y nakakaramdam, I am healed in Jesus' name. Declare mo yung salita niya. Declare mo siya sa buhay mo na siya yung magpapagaling sa'yo by your faith in Him. So, yun po yun. So, ang sabi nga po din dito, no? Yun nga, yung balik tayo sa leper, mga kapatid, na kapag nag-turned white na po, signal na nag-stop na po yung inflammation, wala nang raw flesh na naka-expose, completely dry na po, at hinambol niya nga po yung kanyang sarili, no? Na, ibig sabihin, pag nag-turn white na, ibig sabihin, na-expose na lahat. Diba? Wala na-expose na lahat, hindi ka na nagtatago sa sarili mo, sa iyong mga kasalanan mo, hinambol mo na yung sarili mo at lumapit ka na kay Lord. Yun yung ibig sabihin na nag-turn white na yung buong katawan ng leper, na na-consider siyang clean kasi, inamin mo na eh. Sinisik mo na yung Panginoon sa buhay mo, na hindi mo na kaya ang buhay na to. Kailangan kasi nating mapago dito eh. Hindi natin masisik ang Panginoon kung nandito pa tayo sa kasarapan ng mundo. Habang pinanghahawakan pa natin ang lahat ng bagay sa mundo, hindi natin siya truly masisik. Kaya nga po nagbibigay ang Panginoon ng mga pagsubok sa atin, inaalaw niya din yung mga temptasyon, trials, storm sa buhay natin. Habang tayo'y kanyang tinatawag, inaalog niya tayo na lumapit ka na sa akin. Para yung lahat ng hirap mo, di ba, i-cast mo sa akin. Sabi nga niya yung ibinasa ni brother, no? All those who are heavy laden. Tinatawag niya palapit sa kanya. Sabi niya, my yoke is easy and my burden is light. Pag binigay niya yun sa'yo, diba? Pag binigay niya yung sarili niya sa'yo, mararanasan mo yung peace, yung contentment, yung joy, yung love, lahat ng yan na hindi mo naranasan sa mundong ito. Never ka na satisfy kasi may void eh. Yung void, linagay ng Diyos dyan para hanapin mo siya, pero ang ginagawa ng tao, hinahanap sa makamundong bagay. Pero never masasatisfy nun. Pag meron lang silang ganito, saka lang sila masaya. Pagka wala na, hindi na naman masaya. Maghahanap na naman ng panibagong makapagpapasaya. Walang satisfaction. Pero sa Panginoon, meron. May eternal joy, eternal peace, eternal, yung contentment. Na kahit may pagsubok kang nararanasan, na kahit mahirap, masaya ka. Kasi alam mo na kayang-kaya kang tanggalin ng Panginoon kasi kilala mo nga yung karakter niya eh. Alam na alam mo yung kakayahan niya sa buhay mo. May pananampalataya kang buo sa Kanya. Kaya alam mo na itong pansamantala lamang yung hirap mo dito, kayang-kaya kang ahunin ng Panginoon dyan. Ito nga po yun, no? Dito papasok naman po yung sa storm. Dito po papasok yung sa storm, mga kapatid, na yung mga disciple, kasama nila yung Panginoong Hesus dun sa boat. Diba? Nasabi nga po ni brother, it represents your walk with God. Kasama mo siya. Parang ang sa nung eroplano, may turbulence.
Hindi niya pinangako na kapag nandito ka na sa kanya ay wala nang pagsubok o paghihirap. May turbulence. Pero he guaranteed the safe landing. Habang kasama mo siya, may protection ka, may provision ka. Pupuspusin ka niya ng lahat ng pangangailangan mo, lahat ng kahinaan mo, sapat ang power at grace niya. Di ba mga kapatid? So dito sa storm, ang sabi niya nga doon, "Oh, you of little faith," ang liit naman ang pananampalataya nyo. Nandito na nga siya, di ba? Kasama na nila. Dahil hindi nga nila kasi tunay na kilala ang Diyos, yung karakter ng Diyos. Di ba? Na kung alam nila yon na kayang-kaya yung gawin ng Panginoon, di sana, hindi sila ganun, hindi sila nagpanik. Na alam nila, hindi kasama natin ang Panginoong Diyos. Hindi tayo mamamatay dito. Hindi tayo masisira yung bangka natin. Kasi kasama natin yung Diyos. Ganun dapat. Ganun ang faith eh. Kasama mo na sa'yo, kung nandyan na sa'yo, nasik mo ng Panginoon ang kanyang kaharian, nandito ka na sa kanyang kaharian, nagdedwell na sa'yo ang kanyang espiritu, ang banal na espiritu, di ka na mag-aalala. Kasi kilala mo na siya eh. Diba? Yun. Na nagulat nga sila, nung una, diba, may faith pa sila, kaya nga sila sumampa dun at sumama sa Panginoon. Kasi nga, narinig nila ang tungkol sa Panginoon, at kaya sumama sila dun, umakyat sa boat, kasama ng Panginoon. Pero nung nagka-storm na, wala na namang faith. Katulad ng mga Israelites. Una, pagbagtas ng Red Sea, maganda pa yung sitwasyon. Nakakalakad pa sila dun. Nakakaligtas pa sila dun sa mga Egyptians. May faith. Pero nung nandun na sa wilderness, nandun na sa ilang, nandun na sa mga pagsubok sa buhay, paghihirap sa buhay, na yung kanilang regarding sa maiinom, makakain, nandyan eh. Saka na nawala yung faith. So, ito po yun mga kapatid. Katulad kay Peter. Nung nandun ang Panginoon sa tubig at siya'y lumakad. Una, may pananampalataya pa. Focus pa siya sa Panginoon eh. Yung eyes niya, focus on Jesus. Yung faith niya, focus on Jesus. But, nung nakafocus na siya sa storm sa buhay niya, sa pagsubok sa buhay niya, dun siya lumubog. Yun po yung gusto ng Diyos sa atin. Regardless of the ground we are in. Regardless yan eh, kung tubig man yan, kung rocky ground man yan, regardless of your ground you are in, regardless of the circumstances in your life, kung nasa paghihirap ka, kung nasa ginhawa ka, regardless eh. Magpuri ka, sumunod ka sa Kanya, hindi magbabago dapat. Regardless ng pinagdadaanan mo. Yun ang faith, yun ang pananampalataya. Yun ang gusto ng Diyos, na lagi ka lang nakafocus sa Kanya, at hindi dun sa negativity, hindi sa problema. Kasi kilala mo siya eh. We are weak, but He is strong. Diba? We are sinner, but siya yung cure. May sakit tayo, siya yung cure, siya yung healer. Diba? Hindi, regardless sa atin eh, kung ano yung meron tayo, hindi importante. Ang importante kung anong meron siya. Kaya nga po, no, mga kapatid, this is a divine exchange. Na hindi kayang kumilos ng Diyos, ng Panginoong Hesus sa buhay mo kung hindi mo bibigay yung sarili mo sa Kanya. Kailangan ibibigay mo kasi binigay niya yung sarili niya sa'yo. So ikaw, ibibigay mo din yung sarili mo. Deny yourself, pick up your cross. Daily po yan. This is a daily battle. Ito po, dito naman papasok yung cause of discipleship, mga kapatid. This is a daily battle. Hindi po ito one time na tinanggap mo lang. Nasasabihin ng mga tao na maling turo na once saved, always saved, tapos kampante, balik na naman sa kasalanan. Hindi po. God saved you to change you. To transform you. Hindi ka niya niligtas para mag-stay ka na makasalanan. Linigtas ka niya para mula sa pagiging makasalanan, malinis ka niya at maging righteousness of God. Para ma-representa mo siya ngayon. Kasi hindi mo siya pwedeng i-represent bilang tayo ambassadors. We are heirs, we are sons and daughters of God. So, bilang holy yung nire-represent natin, kailangan may kabanalan din yung buhay natin. Kailangan saints tayo. Yan po yun. Hindi tayo mananatiling makasalanan. Kaya nga po nandyan na yung Holy Spirit. Para ito'y daily battle, mga kapatid, makinig po tayong mabuti. This is a daily battle. Sanctification is a daily battle. Kung saan araw-araw mong pipiliin ng Panginoong Hesus. Araw-araw mong pipiliin ang banal na espiritu kesa sa laman mo. Araw-araw mong pipiliin ng holiness kesa sa kasalanan. Araw-araw mong pipiliin ng Panginoong Hesus kesa sa mundo. Yun po yung daily battle. Araw-araw, hindi isang beses. Walk with God. Walk with God within every single day. Araw-araw ng iyong buhay. Na iniingatan mo yung kaligtasan na libreng binigay sa'yo. Kasi posible na tumigas mulit-muli ang puso mo at maligaw ka na naman ng landas dahil nandyan lang ang evil forces ni Satan.
'Di ba? Bibigay ka na naman kasi nasa flesh pa tayo eh. Hindi pa glorified yung body natin. So subject pa nga ito, yan, may mga temptation pa. Pero, sabi nga kanina, it is a daily battle na hindi na yung flesh ang pipiliin mo, kundi Holy Spirit na. Kasi ang bigay ng laman, kamatayan, bigay ng Holy Spirit, eternal life. Lord Jesus Christ yan. Siya ang Diyos na nasa sa atin. You cannot hold on to sin and expect grow spiritually. Kailangan mo bitawan yan. Bitawan mo yan. I-surrender mo sa Kanya. Mga kapatid, God did not just save you from sin, but He is also changing you inside and out. Hayaan mo siyang magtrabaho sa buhay mo. Hayaan mo siya na malinis ka niya. From inside, spiritual. Tapos magmamanifest na lang physical. Yun nga po yung seek first sa kingdom of God. Unahin mo spiritual mo, unahin mong isik ang Panginoon, tanggapin mo sa buhay mo, unahin mong isik ang kaharian niya. At lahat ng physical na kailangan mo, ipupuspos na niya eh. Nandito na yun sa kingdom niya. Lahat ng citizen, may portion. Hindi mo kailangang, alam mo yun, hindi mo kailangang magbeg eh. Kasi as a citizen, ang responsibilidad ng king ay ipuspos ang pangangailangan mo. Kailangan lang niya yung faith mo, yung puso mo. Kailangan alam natin yung identity natin sa Panginoong Hesus na tayo'y hindi na tayo kaaway eh. Kaaway tayo dati, kaibigan tayo ng mundo. Pero ngayon, tayo'y anak. Di ba ang anak, ang identity niya, di ba, depende siya sa magulang niya. Sumusunod siya sa magulang niya. Doon nga po yun eh, hindi tayo sumusunod para maligtas. Naligtas na tayo, pinapamuhin na lang natin yung kaligtasan at yung bagong identity natin as sons and daughters, heirs of God, heirs of His kingdom. Yun po yun mga kapatid, pinapamuhay mo lang, natural sa'yo. Magiging nature mo na yung pagsunod sa Kanya kasi anak ka na eh. Hindi yan para mag-earn ng favor sa Kanya. Given yon kasi tatay nga siya eh. Ang tatay, given niya na mahal niya ang anak niya, na ipupuspos niya ang pangangailangan nito regardless. Diba? Kahit, dun nga sa prodigal son, diba mga kapatid? Tayo yung prodigal son dati. Kahit napakapasaway natin, diba ang Panginoon, kasi may free will tayo eh, hinayaan tayo ng Panginoon matuto. Yun eh. Pero, nung natuto na nga tayo sa ating mga pagkakasala na hindi pala natin kayang buhay na ito. Hindi natin kayang lumakad mabuhay sa buhay na ito sa mundo nang wala ang Diyos. We are a creation. Ang creation hindi pwedeng mag-stand alone without the Creator. At alam niya na hindi ang capacity natin. Ang capacity po natin bilang creation ay sumamba lamang ng iisang Diyos. So, iisa lamang po. So, pag sinabi mo na ikay may pamananampalataya, ngunit wala kang pagbabago at still, ang mahal mo pa rin at pinapahalagan ay ang mundo, mga makamundong bagay, hindi po totoo yung faith. Diba? Kasi, remember, you can only serve one master. Iisa ka lang. Sa daanan nga po, pag dalawa daan, isa lang mababagtas mo kasi isa ka lang eh. Diba? Hindi mo pwedeng hatiin yung katawan mo. Wala pong ganun. Wala pong middle ground dito. It's either kingdom of God or kingdom of darkness. Yan po yun. It's either light or darkness. Lagi pong dalawa. Kailangan mo lang mamili. Hindi pa pwedeng 50-50. Hindi ka pwedeng nakikipagsalo-salo dito sa pagkainan ng Diyos, nakikinig ka dito, tapos after nito, compromise ka naman, pamuhay ulit sa kasalanan, sa pagkainan ni Satan. Hindi po. Hindi pwede. Kaya nga po sabi, di ba? Ang salvation, di ba ito po yung grace na libre nating tinanggap? It is about becoming holy. Kasi holy po yung Panginoong Hesus eh. Holy ang Diyos na nasa sa atin, so we should be holy also. Paano yan? Pasulong, hindi pa atras. Diba? God will not raise a rebellious son. Pag nagre-rebelde ka, didisiplinahin ka niya. Yan po yun mga kapatid, kaya nga po pinipick up natin yung cross natin daily para hindi po, palagi tayong ma-spiritually discipline. Yan yung cross, spiritual discipline. Na, hindi po natin kaya ito nang wala siya. Siya at siya pa rin. Diba? Sa mga disiplinang ito, tanggapin natin para matama po tayo. Yan po yan. Everyday battle po ito. Everyday tatanggihan mong sarili mo. Everyday napipiliin mo ang Panginoong Hesus, ang kanyang Holy Spirit, rather than sin or rather than this world. Yan po yan everyday. At saka dito po mga kapatid, sabi nga po sa John 15, no? Basahin po natin. John 15, sabi niya nga po dito, verse
3 to 11, already you are clean. Ito po yun, no? Yung balik ulit tayo sa leper kanina. Sabi ng Panginoong Hesukristo dito sa John 15 verse 3, already you are clean because of the word that I have spoken to you. Yun nga po yun. Yung word. Ito yung narinig mong word, yung binasa mong word. Yun yung naglinis kasi Panginoong Hesus yan eh. Ang word. Yan no, sabi dito, you are already clean because of the word that I have spoken to you. Abide in me. And I in you, as the branch cannot bear fruit by itself unless it abides in the vine, neither can you unless you abide in me. I am the vine, you are the branches. Whoever abides in me, and I in him. He it is that bears much fruit, for apart from me, you can do nothing. Wala po tayong kayang gawin pag wala po tayo sa Kanya, pag hindi tayo naka-abide sa Kanya, pag hindi tayo naka-stay dito sa Kanya, sa Kanyang mercy, sa Kanyang grace, sa Kanyang light. Pagka kasi tatalikod tayo, mawawala yung pananampalataya natin, mawawala po tayo sa Panginoong Hesus. Diba? Mapupunta na naman po tayo dun sa ginagawa natin na makalaman at makamundo dito sa Kingdom of Darkness. Kasi yan po yung goal ng kaaway. Hatakin tayo pabalik sa Kanya. Yan po yun. Kaya nga triple time siya eh. Kaya kailangan ganun din po tayo. Huwag tayo magpakampante. Topic po natin yan nung Monday. Hebrews 3. Huwag mong matigasin ang iyong puso habang naririnig mo ito. Kasi kahit nandito ka na, pwede pa rin tumigas ulit ang puso mo, kapatid. Pwede ka ulit maging prideful, pwede ka ulit maging rebellious. Yan yung mga nag-apostasy, di ba? Yan yun, kasi nagsisimula lang yan sa pagko-compromise. Ayan po yan, tama yung message ni brother dito sa screen. Do not compromise, choose righteousness over temporary. Temporary ang comforts. Yan po yun, kasi ito po yun, kapag ka ikaw, nandito ka na sa walk mo sa Panginoon, at palagi kang sa mga maliliit mo na compromise, sa mga maliliit na, kunwari, nag-utos ang Diyos, conviction niya, tas hindi mo sinusunod, papatong-patong, mga unrepentancein mo patong-patong. Hanggang sa, wala na, dahil hearing ka na, hindi mo na marinig yung conviction ng Diyos, hindi ka na pala nagre-repent. Diba? Hindi ka na niya nasa-sanctify kasi sarili mo na naman yung sinusunod mo, laman mo na naman. Mas malakas na naman yung laman sa'yo. Unti-unti ka na naman bumabalik, napapansin mo, hala, dito ka na naman dun sa mga pamumuhay mo sa kasalanan. Diba mga kapatid? Kaya ito, everyday battle to. Everyday panghawakan mo, sabi sa Hebrews 3, no? Hanggang sa katapusan. Hindi ito one time. Hanggang sa katapusan, panghawakan mo, endure until the end. Sabi nga po din sa Revelation, be faithful unto death. Unto death po ito at sa pagbabalik ng Panginoong Hesus. Kasi ang sanctification, hanggang sa lifetime po yan. Everyday po tayong sinasanctify kasi everyday pa rin po tayong nadadapa. Mga kapatid, pero hindi na magkaiba po ang pamumuhay sa kasalanan sa nagkakasala na po na nandito na sa Panginoon, na lumalakad na sa righteousness. 'Di ba? Yung pamumuhay sa kasalanan, katulad po yun ng iniquity, habitual sin. Walang repentance. 'Di ba? So pagka nandun ka na naman, ang repentance nga po daily, 'di ba? Pagka hindi ka na nagbabago daily, wala na. Balik ka na naman dun sa dati mong pamumuhay. Mga kapatid. Kaya po palaging paalala yan, mga kapatid, na sabi ng Panginoon, no, abide in me. Manatili ka sa kanyang salita kasi yan yung protection mo sa lies and deception ni Satan. Para nga po hindi ka bumigay dun sa mga binubuyo niya sa'yo bilang yun yung gusto niya na bumalik ka sa kanya mulit-muli. Diba? Sa kaaway. Kaya, mga kapatid, dito naman po papasok yung mga leper. Pasensya na medyo mahaba. Yung sa leper, mga kapatid, sabi po dito sa Leviticus, ay panatilihin daw po yung kanilang mga damit, bilang yun po ay nabahiran nga po ng uncleanliness, no? Yung kanilang mga damit, ay sabi dito, ay hugasan or sunugin. Sunugin po, kasi nakakahawa po yun yung leprosy. So, ang symbolism nun sa atin, di ba, sabi po yan, marami pong ganyan sa Revelation 22:14, Revelation 3:4, Revelation 3:18 regarding garment na ipanatilihin pong puti. Kasi puti yan. Ang ating damit spiritual is the righteousness of God. Yun ang dinamit niya sa atin, yung righteousness. Puti yan. So pananatilihin mong puti. Yan po yun, sabi nga no, tawag dito, wash their garments, not soiled their garments, not compromised, diba? Let your clothes, sa Ecclesiastes 9:8, let your clothes always be white. Panatilihing puti. Sabi din po sa Jude chapter 1 verse 23, sa ito, sa paglakad natin sa Panginoon, sabi dito, no, save others,
Makinig po tayo mabuti. Save others by snatching them out of the fire. Itong ginagawa natin, no, ini-snatch natin out of the fire. Kasi nililid natin sila sa Diyos eh. Para magbalik loob sila sa Diyos yung mga natataniman po. 'Di ba? Pero ang paalala ng Panginoon dito sa Jude chapter 1 verse 23, to others show mercy. Magpakita ka ng mercy with fear. Hating even the garment stained by the flesh. Huwag kang mahahawa. Ikaw yung mangahawa sa kanya ng righteousness of God. Hawahan mo siya ng kingdom mentality, to kingdom culture, lahat ihawa mo sa kanya tungkol sa Diyos. Pero hindi kanya mahahawahan doon sa kanyang pagkakasala. Ayan, no, sabi dito, hating even the garment stained by the flesh. Kaya ngayon, sabi nga po ng Panginoon, no, sa atin, nandito din po yan sa 1 Corinthians, na His will is our sanctification, na tayo'y maging mapabanal niya. Na ating matanggihan po yung lahat ng nakarurumi po sa ating katawan, katulad nga po ng sexual immorality, mga sexual sin, ganyan. So, mamumuhay na po tayo ng may kabanalan. Pasulong po, hindi pa atras, nababalik ka na naman sa dati mong pamumuhay. Sabi po dito, no, yung sa cost of following Jesus, nabanggit po ni brother, no, tumatak sa akin yung binanggit ni brother, na ang Panginoon na po yung ating reward, or ang Panginoong Hesus na. May pinot sa akin si Lord, na may napanood ako, tapos nang nakita ko tong verse na to, ang galing. Dito sa Joshua chapter 13 verse 33. Ito po yung land still be conquered. Ayun, nagbabahagian na po ng mga inheritance sa mga tribes. Ay sa mga sa mga anak ni Jacob. Pero yung mga Levites po, si Levi, tribe of Levi, sabi dito, but to the tribe of Levi, Moses gave no inheritance. Makinig po kayo, mga kapatid, ang ganda po nito. But to the tribe of Levi, Moses gave no inheritance. Wala daw po silang inheritance, yung tribe ni Levi. The Lord God of Israel is their inheritance, just as He said to them. So, kung dito mga kapatid, yung mga ibang anak ni Jacob, merong inheritance na land, na i-conquer pa nga po nila yung mga nakatira doon, no, para ma-inhabit po nila fully yung land. Pero pagdating sa mga tribe ni Levi, na mga priest nga po, no, walang inheritance. Naalala niyo yung sinabi, yung binahagi natin sa 1 Peter, chapter, saan nga ba yun? Ito, sa 1 Peter chapter 2 verse 9, saka sa Revelation 1 verse 6, na tayo ay holy priesthood. Holy priesthood of the Lord. Na tayo nga po, katulad dito, physical na mga priest sa tribe ni Levi, tayo po, holy priesthood of God, kingdom of priests, na kanyang lininis, na kanyang pinapabanal, consecrated, set apart, para mag-serve sa kanya. Tayo po yun. So dito, bilang yung mga tribe ni Levi, wala silang inheritance kasi ang inheritance nila ay ang Panginoong Diyos na. Yan no, the Lord God of Israel is their inheritance, just as He said to them. Ibig sabihin sa atin, wala dito yung inheritance natin, wala sa lupa. Nandoon. Heirs nga po tayo, no? Heirs of His kingdom. Lahat ng sa Kanya, ibibigay niya sa atin. Ibibigay niya ang lahat sa atin. Kailangan lamang po nating dito, nagkaroon tayo ng patience and endurance. Tiisin lang, temporary lang to, saglit lang to. Pagdating ng Panginoon sa Kanyang second coming, tutubusin na niya yung mga napabanan niya, yung Kanyang mga saints, mga kapatid. At yun, mapupuspos ng lahat ng pangako niya. Yung lahat ng pangako niya sa Kanyang salita, bibigay niya na lahat. Pauna pa lang to. Sabi nga niya sa yung Holy Spirit, yung guarantee, yung down payment, yung unang deposit, na yan yung seal mo sa Kanyang second coming. Na hindi ibig sabihin, mga kapatid, kasi may warning sa apostasy, sabi nga doon, kahit meron na siyang Holy Spirit, may makalangit na siya ng kaloob, kaso tumalikod siya, umalis siya sa kaligtasan, tawag hindi, hanggang sa bumalik ang Panginoon kung nandyan ka sa apostasy mo. Pero kung bumalik ka, sabi ng Panginoon sa Hosea, no, sa mga Israelites, I will heal your apostasy. No, hanggat meron ka, ito yun hanggat meron kang tinig na naririnig dyan sa iyong puso, kahit maliit na yan, kasi nga puro ka compromise, di ba? Kahit maliit na yan, sabi, magbalik loob ka na sa Diyos. Parating na siya. Ngayon na. Hanggang meron ka pang ngayon. Now is the day of salvation. Sa mga wala pa sa kawan at saka yung mga tumalikod sa Diyos. Yan po yun. Hanggat meron ka pang ngayon, dahil hindi mo hawak ang bukas, ngayon ang tamang panahon upang tayo ay magbalik loob sa Diyos. Yun lamang po. Thank you, Lord. Ayan, Yes, maraming Lord. salamat At po, mga rin kapatid. siya, yung, natatanda mo yun,
Yung symbolization ng Holy Spirit is sa wedding ring, para siyang isang babae na binigyan ng singsing, pinangakuan, pero ang nangyari pa rin, umayaw yung babae. Yeah. When the time na, yun na nga, Runaway bride ba yan? Oo, nag-run away bride siya. Yeah. Noong oras na ng kasal, bigla siyang umalis. Kaya nga po, lagi dito sa salita niya, hanggang katapusan. Di ba sa Hebrews nung Monday na topic na, ang dami, puro hanggang katapusan sabi niya. Wala pong magiging warning na ganun kung once save, always save. Mali po. Hanggang katapusan to, everyday sanctification, everyday repentance. Mga kapatid, everyday na pagbabago patungo sa wangis ng Diyos. Everyday battle. Amen, nanay. Amen, nanay. Everyday Kaya- choosing Him. Choosing Him. Wala. Salamat sa Panginoon na tayo'y nandito lagi. Laging nagpapaalala kung paano ang faith natin. Patuloy tayo sa ating na makapagsuot tayo lagi ng puting damit sa pag-aantay sa ating Panginoon. We are the bride. Diba, mga kapatid? Kaya Amen po. patuloy tayo. So, napakagaling ng Panginoon. Simula sa itong chapter na to, puro pagpapagaling, talagang dito nasala talaga kung anong faith mayroon ang bawat isa. Ito yung imahinasyon ng faith na dapat tularan natin kung gaano kalalim ang faith. 'Di ba? Ang sabi niya sa Centurion, ngayon lang niya nakakita at nalaman na mayroon pala talagang ganun na faith, pananampalataya. Nawa ganun tayo, no? Hindi na tayo tumalikod at patuloy na lang tayo sa ganung faith. Amen po. Sobra. Oh. Diba? Napakabuti ng Panginoon. Lalo na sa dinugo, 12 years na dinugo siya. Opo, nanay. Yun ay faith pa din, na sobra ang faith. Ito'y gusto ko lang idiin sa bawat isa sa atin na patuloy tayo makinig at magbasa ng salita ng Diyos. At patuloy tayo sa mga kapatid na nandito. Huwag ng 50-50 ang ating pananampalataya sa Panginoon. Dahil God is coming na. Ito nga yung denying ourselves. Sobra, no? Kasi, kaya ba natin without God? Siyempre hindi. Kaya kailangan natin isik ang kingdom of God para natin makaya ang i-deny natin ang sarili natin to follow God. Kailangan natin mag-follow sa Panginoon. Kung noon nasa makamundo pa tayo, nung masik natin ang kingdom of God, ang kaharian ng Diyos, hindi na niya tayo iwawalay. At wag na nating ang desire na ng puso natin ay hindi na sa makamundo, kundi Sa kanya na. sa Kanya na. Amen. Kaya mga kapatid, napakabuti ng Panginoon sa buhay natin. Kasi ako, imagine, I'm 69 na this coming September. Pero ngayon ko lang higit na naunawaan ang kingdom, ang kaharian. Nandun nga ako sa church. It's all about giving, blessing. Hindi ko naririnig ang about the kingdom of God. So, maraming salamat sa pangunawang ibinibigay, sa karunungan na ibinibigay ng ating Panginoon sa bawat isa. Salamat sa mga kapatid, na mga kapatid natin, lahat-lahat nananatili at may endurance sila. Nagtitiis sa lahat para makapalo sa Panginoon. Every day is battle. Salamat sa Panginoon na nawa lahat tayo ay makaunawa at higit pang maunawaan ang salita at ang deep learning ng kanyang salita, kasi dito sa live, doon niya hinahayag kung ano pinuput niya through the Holy Spirit
pag-aralan mo man yan ng pag-aralan kahit hindi ka matulog magdamag. On the spot, doon niya i-reveal kung ano ang tunay na kapayagan ng kanyang salita. Sabihin, oh, hindi ka na nag-pray. Oh, iwanan mo na yan. Mag-pray ka, magbasa ka, pero yung pag-aralan mo lahat, i-meditate mo, minsan hindi pumapasok sa isipan mo. Ganun na nangyayari. Pero on the spot, ipapaalam ng Panginoon through the Holy Spirit. Talagang sobrang makapangyarihan ang ating Panginoon. So praise God. Glory to God. Magandang hapon sa ating lahat. Praise God po, Nanay. Yun po talaga mga kapatid. Choose righteousness over comforts. Do not compromise. Una po tayo mag-compromise pa. This is the time to be right and be right to the Lord. Kasi kung pipiliin pa natin tong mundong to until the end, we will not inherit the eternal life. Kaya po piliin na natin isik siya, isabuhay siya, at lalong-lalo na po nilakaran na po yung minake way niyang righteousness para po sa ating lahat, mga kapatid. Kaya We praise are God the heirs po. of Praise God. God. Amen po. Praise God, mga kapatid. Baka po may gusto pa po mag-share na ni Evelyn, sis Brother Ken, Kuya Joe, Sister Cherry, Ate Rem. Baka po may mga gusto mag-share sa inyo, Kuya Albes. Ate Lino na po ata. Brother, may nakalimutan pala ako kanina. Sige, Ate Na-convict Allen. ako. Yung regarding sa yung sa Matthew chapter 20 verse 16. So the last will be the first and the first last. Yun nga po yun, no? Sa pagiging pagkakampante mo, na akala mo na nauna. Katulad nga po ng mga Hudyo, no? Sila po yung nauna na tinawag ng Diyos. Pero dahil nga po, sabi sa Romans, dahil sa kanilang unbelief, dahil sa kanilang kalapastanganan sa Panginoon, na wala na nga po silang pananampalataya at pagsunod sa Panginoon, ay dinugtong na po yung mga hintil. Na yun pa po, katulad ng centurion, no, kung sino pa yung hintil na hindi unang tinawag, yun pa yung nanampalataya sa Panginoong Hesus. Kaya, ang simbolismo niyan sa atin, kung i-relate lang sa atin sa generation natin, hindi porket nauna ka, na 30 years ka na dyan. Hindi, di ba? Hindi po tayo kailangan magkakampante. Yes, Ayun, kahit ate, yung mga nahuli ngayon, sila pa ngayon yung may talagang pananampalataya at pinapamuhay ang kanilang ang kaligtasan sa kanilang buhay hanggang sa huli. Kesa dun sa mga nauna na nagko-compromise na sa kanilang pananampalataya, nawawala na ng pananampalataya. So yun po yun. And then lastly po, dito regarding sa yung sa may demon, yung dalawang lalaki na may may demon. Tama ba? Dalawang lalaki yun. Ate, dalawa. Ayun. Ang pinapatungkol lang dito ng Panginoon, ang pinapa-share niya ng message po dito, nakita nyo, natakot eh. Takot yung demon. Sabi dito, fierce pa. Fierce pa yung mga lalaki na may mga demon sa loob nila. Kasi nga ganun yung demon. Pag demon oppressed ka, fierce yan. Diba? Yan? Matatapak yung mga yan. Malalakas yung mga yan. Ganyan yung mga demons. Pero, nung nandyan ang Panginoong Hesus, diba? Una, matapang. Ngayon, natakot. Sabi niya, O Son of God, have you come here to torment us before the time? Sila, takot sa Panginoong Hesus. At alam nila na meron silang oras. Alam nila na meron silang kaparusahan na makakamtan. Pag dumating na po yung oras nila. Pagsisintensyahan na sila. Mga convict na po yung mga yan. Sisintensyahan na lamang. Yan si Satan, mga fallen angels, demons, lahat yan, sisintensyahan na lang yan sa paghuhukom ng Panginoon. Kaya kung ito, mga demonyo, takot sa Panginoong Hesus, bakit ang tao hindi? Diba? Bakit ang tao mas takot pa sa kapwa-tao kaysa sa Diyos na lumikha? Amen. Ganun po kasi yung mga tao, no? Ito isipin mo, yung mga demons ayaw nila doon sa sa hell. Kasi alam nila Alam nila kung anong meron doon. Pero tayo na sinasabihan na magbalik loob na sa Diyos, magsisi na, magbago na, tanggapin ang Panginoong Hesus, magpasakop na sa Kanya, sumunod na tayo sa Kanyang kalooban. Kasi tayo lang din yung magsasuffer sa huli. Amen. Pag di natin yung ginawa. Kaya ito po yung, yung mga demons na to. Alam nila, yung sasapitin nila. At natatakot sila na bumalik doon. Sabi dyan, na doon sa hell.
Yan nga po yan mga kapatid. Kaya po tayo bilang tao, dapat ang takot natin wala sa kapwa-tao kundi nasa Diyos na kaya pong kunin ang ating buhay at kaluluwa at hindi sa tao lamang na kaya lamang kunin ang buhay ng natin. katawan. Yes, yun yung pinapahabol. Thank you mga Praise kapatid. Thank you God. Lord. Wala na atang mag-share ate. May mag-share pa po ba mga kapatid? Open mic po kayo.